Naglakad sila ng mga katawan mula sa mga taong Yordi at nabugbog ng digmaan na naging dahilan upang gumawa. Dahil sila ng maliligo at minsan ang demonyo na gamitin ang kanyang ultimate skill, ngunit pinabay sa siyang faithful. Nakikita natin si Jay sa kanyang huling sandali. Binigay niya Saul na hindi siya man. Nagtataka ang sinasabi niya, ngunit namatay si Jay at kontrolado ni Saul ang kanyang katawan. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Jay bago siya namatay. Tinitingnan ang kanyang mga alaala, ngunit ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan. Pakita ng kahit ano. Pero wala siyang pakialam dahil magagamit na niya ang kapangyarihan ni Jay. Nagtataka ang sorbunan kung ano ang susunod nilang gagawin at iniisip ni Joshua kung paano pinasusuklamo ni Jay ang digmaan kaya nagpa siya siyang magkilala ng isa. Pabalik sa tulay, binigay ni Silva ang kanyang paggalang sa lalaking pinulaw niya sa pag-iisip ng isa itong mahusay na estrenador nung nabubuhay pa siya. Ngunit may biglang pagsabog ng singaw habang ang ulo ay suminaw. Nakita natin na sila ngayon, ngunit bumalik tayo sa nang hinahabol siya ng Joshua. Nagtataka siya at bilang mga pagkakas. Kung paano makakalagpas ang mga kapatid sa mga solo barrier, hindi ayos lang hanggang nananatili siya sa isang reinforced barrier. Gayunpaman, mas mayroong hindi kakayahan sa teleportation si Jay, kaya kailangan niyang patuloy. Sinubukan ng nilaban sa global cosmic spell para manitan ng napakalaking naglalagablag na gigante, ngunit nag-teleport lang si Bosol at nauwi ito sa pagsunod sa iyo. Hinalaan siya ng Jay na magpatuloy sa paggalaw, ngunit napansin niya na hindi makakasya si Bosol gamit ang kanyang teleportation, kaya napagtanto niya na nangailangan ito ng line of sight. Napagpasyahan niya ito na ang kanyang pagkakataon na gamitin ang kanyang espada at biglang nang inatake si Bosol na hindi mabilang ng mga klon. Lahat sila ay sinaksak siya, ngunit napansin niya ang isa na may kulay na espada at sinabagsak siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay walang hindi dahil maaari siyang muling makabuo mula sa anumang pag-atake, ngunit ay sinila siyang magtaka kung bakit hindi nawawala ang mga klon at napansin niyang kailan ang pinatay niya. Iniisip niya kung nasaan ang totoong katawan. Iniisip niya na ang pinakamagandang lugar ay panurin mula sa itaas, ngunit bigla siyang inatake ng apoy ni Lloyd. Mabilis na nag-shuffle ang mga klon at nagtataka si Bosol kung paano haharapin ang mga ito. Nagpasya siyang atakuhin silang lahat ng sabay-sabay at sinimulan ng pagpapatusok ng mana spear sa lahat ng direksyon. Tinamaan niya ng barrier ang isa pero klon din pala. Napagtanto niya na si Lloyd ay dapat naglagay ng mga barrier sa ilang mga peke at sa palagay niya ay dapat kasama si Lloyd sa kanila. Ngunit nakikita natin na siya ay talagang walang barrier gamit ang isang pencil ng spell upang itago ang kanyang sarili habang si Jim ay nagtataka kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Nalaman natin na ang kanyang espada ay ang Spellbreaker at mayroon itong kakayahang sumisip ng mga spell na maaari niyang gamitin upang magdagdagan ang kanyang mana o pag-aralan ng spell. Nagawa ng kukunin ng teleportation at dinala siya sa ibang espasyo kung saan hinahanap niya si Jay. Narating niya ang kalooban ni Jay at sa wakas ay nangyayurihan niya. Pununo ang lahat ng mga klon at inhayag ni Lloyd ang kanyang sarili. Iniisip ni Bosol na sumusuko na siya.